Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng di umano. Pahayag ito ni bagong naitalaga na BRC Chairman Erwin Tulfo, yung Brave 18 Marines na mag-attend sana sa hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee. Papasukin ba o hindi? Title, Hindi papapasukin. Newly appointed Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo maintained that the committee hearing on the alleged flood control scandal scheduled today is no longer valid following changes in the committee's leadership. According to Tulfo, all invitations for the June 4 hearing have been revoked. Consequently, individuals who were originally invited will not be allowed to enter the Senate building if they still attempt to attend the proceedings today. Sabi niya, hindi po papapasukin, ito ng statement ni Tulfo, hindi po papapasukin dahil cancel na po yung invitation. Yung bagong invitation is for Monday. Tulfo said the same resource person and invited guests from the original schedule would receive new invitations for the rescheduled hearing on Monday, June 8. He also clarified that members of the new minority bloc would be free to participate and ask questions during the proceedings, noting that they are all members of the Blue Ribbon Committee. Meanwhile, Tulfo also asserted that Senator Alan Peter Cayetano is no longer serving as Senate President following the developments and leadership changes that took place during the Senate session on Wednesday, June 3. So, parang constitutional crisis na tayo ngayon ng Senado lang, ha? Kasi sinasabi ni Senator Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Kasi you need 13 to vote for a Senate President. 12 lang sila kahapon. Kaya nga ang designation, ang boto nila kahapon kay Gatchalian is Senate pro tempore. Walang binutuhan kahapon na Senate President dahil alam nila na they need 13 to elect a new Senate President. Pati nga yung quorum nila kahapon na 12 lang. Paano naging quorum ang 12? Kasi ang quorum ng Senado, very simple, is 13. Kaya nga, sabi ni Senator Pia Cayetano, 12 is not 13. Pati grade 1 student alam niyan. So, paano sila nagka-quorum kahapon? May isinasite sila na Abilino, Cuenca case. Hindi ko pa masyadong maintindihan yung kaso na yun. Yung jurisprudence na yun ng Supreme Court. So, nakakapanghinayang. Imbes na marinig na natin ang testimonya, sworn statement, yung i-cross-examine na yung Brave 18 Marines, napigilan na naman nila. Takot na takot talaga sila sa Brave 18 Marines, ano? So, yun, rescheduled hearing, Lunes. Ang tanong dyan is, iimbitahin ba yung Brave 18? Kung iimbitahin nila, okay lang. No problem. But, I doubt so. Kasi sabi ni Tulfo, i-review daw nila. Kaya lang, ang aking opinion dyan is, matutuloy man yung hearing is, pakitang tao na lang yan. Yan ang imbitahan. I don't know, sino imbitahan? Ang pinaka-importanting imbitahan is yung Brave 18 Marines. Dahil nandun yung pasabog. Kaya may post si Atty. Baligod kanina na humingi siya ng dalangin natin kung ano ang mangyari sa araw na ito. Let's concentrate. Lord, give us the grace to consecrate o i-offer. Consecrate this day to you. So, ako, hinahanda ko na yung sarili ko na hindi sila papasukin. Kasi kung ipipilit ni Senator Escudero na papasok, magkakagulo na naman. Kaya
knowing the character of Senator Cayetano, kung hindi sila papasukin, hindi na lang din tutuloy. Kaya lang, ang pupunta pa rin yan. Sa nakikita ko pupunta rin ang Brave 18, pupunta sina Senator Cayetano, Marcoleta, yung dating, yung Brave 12, Brave 10 na lang ngayon. Pupunta pa rin yan. Makikita natin yan, yung ipagtatabuyan sila ng Senate Security. Yun ang mangyayari yan. Kaya, pag ipagtatabuyan, magkasagutan, mamaya, atras na lang. Yan ang eksenang makikita ko mamaya. So, ano ang epekto nito? Ang taong bayan na ang husga. Kaya tingnan natin dito sa reaction ng netizens. 54,000 ang nag-react. 37,000 ang tumatawa, 11,000 ang galit. So that's 48. 4,700 lang ang nag-like. Percentage? Nasa 90% ng netizens na nagre-react dito, galit dito sa SB 11+1. Galit kay Tulfo. Kaya, in a way, okay lang. Okay lang na hindi na matuloy kasi lalong magagalit ang taong bayan sa kanila. Kasi karamihan ng taong bayan ngayon gustong marinig yung Brave 18 na magsalita sa hearing at makross-examine sila. Iyan naman ang ayaw na ayaw mangyari nitong SB 11+1. Ayaw na ayaw mangyari ng mga nakatanggap ng maleta. Kaya ang magagalit niyan, taong bayan. Sige. Ubusin niyo ang pasensya ng taong bayan. Tingnan natin. Karma. Whatever you sow, you reap. Pag-usapan natin ang post ni Tas Rogando Sasot. Isang pangyayari sa United Nations na I don't know kung ikatuwa ng iba, whether it's good news or bad news. Kasi binabasa ko mga comments, may magse-celebrate daw eh. So kung mag-celebrate sila, good news for them. Eh sa Malacanang, sa palasyo, sa Pangulo, baka bad news sa kanila ito. Nakakaya. Ito, sabi ni Tas Rogando Sasot, karma! Ano yung karma niya? Breaking. Pilipinas, ito post na ng News 5. Pilipinas hindi nakuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. I think March, kung hindi ako nagkakamali, March 10, 2026. Bagong siklab ang digmaan sa Iran, US, Israel, Middle East. Nagkakagulo. Nagsabi ang Pangulo na magtipid tayo. Huwag mo nang magbiyahe sa ibang bansa kung kinakailangan sa mga hindi importante. Mamaya, nagbiyahe na siya. Oh, pumunta sa United Nations. Nag-charter daw siya ng 2 jets. I don't know how true ito. 61 million pesos daw ang bayad, renta ng isang jet. So, 100 million na plus. Ang laking gastos natin. Ang purpose niya dyan is magsalita sa United Nations para ipustro yung Pilipinas maging member sa non-permanent member. May ganyan eh. Kasi yung mga superpowers, permanent. Example, US, Russia, China, yung mga big countries, France, Germany, mga ganon ata, United Kingdom, mga permanent member yan. Kailan, meron ding seat ng non-permanent. Ibig sabihin, every year siguro napapalitan. At least, member ka ng UN Security Council. Gustong-gusto ng Pangulo. I don't know kung ano bang purpose niya na maging. So, nandoon, gumastos tayo. Nagsalita siya doon. Ito yung tumutulo ang kanyang sipon. Tapos, nag-budget pa daw ng, correct me if I'm wrong, mga 20 million pesos budget sa mga UN Philippine personnel sa UN para mangambas ng boto. Tapos ngayon, walang nakuha, talunan ang Pilipinas. Oh, I don't know kung good news or bad news sa inyo. Hindi tayo nakakuha. Ang kalaban natin is Kyrgyzstan. Isang seat sa Asia Pacific. May nilaan na
one seat, Asia Pacific. Kandidato, Pilipinas and Kyrgyzstan. Boto! 142 ang nakuha ang boto ng Kyrgyzstan. Ang Pilipinas, 49. O kung basketball pa, laban ng Golden State Warriors versus, sabihin mo na lang, ano yung pinakamagaling na San Miguel Beer? Ginebra San Miguel. Pinakamagaling na PBA team natin, nakilaro sila sa Golden State Warriors. Di tamba, nakagaya. Wala, wala. Yan, tingnan natin ang nag-react. Mayroong nag-like, may tumawa. Ang nag-like, 11,000. I don't know kanino sila nag-like. Basa na lang tayo sa mga comments. MB Amila, Auntie Claire, it's okay. We have permanent chairs in Malacanang. Ay talong boto. Sabi ni Desai Postero, the Philippines received 49 votes while its rival for the single Asia Pacific seat, Kyrgyzstan, won with 142 votes. Merisi. Rodelia Vere, ikaw ba naman magka-negative 15 rating? Babes, gapo, congratulations, ngagba. O di, may mga nagko-congratulate. Job well done, group effort yan. O ito na, Teresa Orantia, magpapakbet ako for celebration. Ako, palagi ko mag-celebrate din ako, kaming dalawang mag-asawa. Mag-dinner kami mamayang gabi to celebrate this, I don't know, victory. Mag-celebrate tayo. Annabel Siender, sino ba naman ang kukuha ng isang bansa na ang presidente tumutulo ang sipon? Hana Agassi, The Taste of Karma. Roberto Luna, hindi nakapagbigay ng maleta. Ay, hindi magsilbi ang maleta yan. United Nations yan. Pilipinas lang magsilbi ang mali-maleta. Ito, Janavic Ordanesa. Yay! Worth a celebration. Magtipanyaki tayo sa dinner. Kami magbilya tuna. May restaurant kami dito. Tuna lahat ang menu. Tuna, ano ba yun? Parang dynamite ang tawag namin dito, maanghang. Parang turon nga tuna. May sili, dynamite. Meron kaming Bicol Express tuna. Meron kaming kinilaw na tuna, meron kaming sinigang na tuna, mga ganoon. Yan ang aming celebration mamaya. Ito, Raymond Ramos, 20 million naging bato pa. Ito ata yung pundo nga inalaan ng, pera natin ito. Binigyan nila sa staff, personal ng Pilipinas. Di ba, may permanent ambassador tayo sa UN. Yan, gumalaw sila. Gapan. 142 versus 49. Kung nakuha natin nakuha natin, what benefit will it, anong tulong sa mamamayang Pilipino? I don't think so. Bakit inambisyon ng Pangulo yan? I believe. Baka kay Uncle Sam na naman ito. Sabi ng Uncle Sam, ganito ang gawin mo. Yes, boss. Sumusunod lang. Nasaan ang independent foreign policy? Ambot lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila itong tribo ng mas maayos na tirahan.